Pag-uusapan ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan Island Group ng Palawan ang mga kontrobersyal na pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Ayon kasi sa mambabatas, isuko na lang daw ang Kalayaan Island Group na anyay nasa labas ng exclusive economic zone ng bansa. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nakatakdang talakayin sa regular session ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan Municipality sa Kalayaan Island Group ng Palawan ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nitong nakaraang linggo. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Sabi ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albayda, nakakalendaryo na bukas ang resolusyon para hilingin sa Commission on Appointments na alisin sa official record o transcript ang naunang statement ni Senador Marcoleta. Sabi ni Senate President Tito Soto, agad niyang tatalakayin ang issue sa mga kapwa-senador kapag natanggap nila ang hiling ng Sangguniang Bayan na strike out ang statement ni Marcoleta. Sabi naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, kailangang may isang miyembro ng Commission on Appointments ang magmosyon sa susunod na CA hearing para sa nasabing hakbang. Pero para kay Zubiri, wala kahit nagapulgadang bahagi ng Kalayaan Municipality ang ipamimigay ng Pilipinas. Nauna nang nagpasa ng resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan para ideklarang persona non grata sa KIG ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Samantala, nakatakdang mag-rebrand ng kanilang tourism campaign ang Kalayaan Municipality. Sabi ni Vice Mayor Albayda, mula sa leisure tourism ay magpo-focus na sila sa patriotic tourism. Sa kanyang pulong kay Senator Robin Padilla kamakailan, naghayag ng pagsuporta ang senador sa mga hakbang ng munisipalidad, partikular sa patriotic tourism. Bagamat isa si Padilla sa mga siyam na tinaguri ang China Door dahil sa hindi paglagda sa Senate Resolution 256, sabi ni Vice Mayor Albayda, todo ang pagsuporta sa kanila ng senador na 2 beses nang bumisita sa Pag-asa Island. Isa rito ay noong August 11, 2023 kung saan isa na siyang senador noon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.